Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham sa sayang na ipinadala ni Jessie dito sa ating dulang Love and Memories. Nagtsambahan ni Jojo si Lorna sa restaurant at pinilit niya itong isama. Buti na lang at may nagronda ng isang pulis. Kaya napigilan ang gusto ni Jojo nang tutukan siya ng baril. Kaya agad na umalis. Samantala ay kinausap din ng mama niya na pwede nang tumanggap ng madali niya. Minsan na nagbakasyon kami ay kasama kong namasyal at nakita kami ni Jojo. Hi, Lorna. Kumusta ka na? Sino ba yung kasama mo? Pwede bang malaman? Hindi na kailangan na malaman mo. Siguro hindi ka naman bulag o walang pakiramdam. Nobyo ko siya. Naintindihan mo? Ha? Akala ko kasi... bakit ngayon ko lang siya nakita? Balikbayan ba siya? Oo. Balikbayan man siya o hindi, wala ka nang pakialam. At pwede ba? Huwag kang magtatanong-tanong dyan. Sige, alis na kami. Hindi totoo nakita ko. Sa bagay, hindi pa naman sila kasal. Kaya may pagkakataon pa para makakuha ko siya. At kailangan na mawala sa landas ko ang lalaking yon. Hindi ako makapapayag na mabigo ako kay Lorna. Hindi. Kailangan kong kausapin ang mga barkada ko. Papatayin namin ang nobyo ni Lorna para maging akin siya. Masaya ka ngayon, Beshi, dahil dumating ang Prince Charming mo, no? At namasyal kayo, di ba? Oo, kaya lang, Bes, nakita kami ni Jojo at parang hindi niya matanggap ang pagkabigo. Teka, hindi ba may kaibigan si Jessie na pulis? Di mabablatter ka para manmanan ang kilos ni Jojo. Oo nga, no? Tama yung naisip mo, Bes. Sasabihin ko kay Jessie ang tungkol dyan para hindi na kami guluhin ng Jojo na yun. Kung bakit kasi pinipilit pa ang sarili, ang dami namang babae dyan. Ay, syempre. Ikaw ang tinitibok ng puso niya. Di wala siyang maisip gawin, kundi gago ng paraan para siya ang magtagumpay. Baka may plano ng masama yun sa iyo, ha? Oo, kaya dapat tayong mag-ingat para hindi niya tayo masaktan. Kung hindi naman, baka gagantihan niya si Jessie. Kaya pagsabihan mo muna si Jessie, pagkaharangin siya, may mga barkada yun na mga luko-luko. Ano? Kung ganon, delikado ang kalagayan namin ni Jessie. Kung bakit kasi hindi niya matanggap na hindi ko siya mahal eh. Kaya si Jessie na lang ang gagawa ng paraan para makaiwas kami kay Jojo. Gabi-gabi na lang lumalabas si Jessie. Alam naman niya yung delikadong panahon ngayon. Lalo na kung may makakikilala sa kanya ni sa sangsiwan. Baka kutungan pa siya. Ay nako, huwag kang mag-alala kay Jessie. Dahil hindi naman siya lumalabas ng walang kasama eh. Lagi raw niyang kasama ang kaibigan niyang pulis para may magtanggol sa kanya. Ganun ba?
Ano ba yung sinasabi mo? Sino ba yung bisita ni Jesse? Hindi ko nakita dahil niyaya ako ng kumpare natin na dumalo sa binyagan. Ay nako, Juan, Hmm. baka hindi ka maniwala. Ha? May nobya na pala ang anak natin. Akalain mo ba namang nakabingwi ng magandang babae na may kaya sa buhay at isa pang guro? Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? May posible naman yata yan. Hindi kaya may diferensyang utak ng babae yun? May ano bang nagustuhan niya sa anak natin? Ay, ikaw wala kang bilib sa anak natin. Siyempre, may natapos na kurso si Gise. At saka, malaki ang sahod niya bilang isang seaman. Ang babae ang hinahanap din yung makakatulong sa paghanap buhay para maging maginhawa ang buhay nila sa hinaharap. Sa bagay, may hanap buhay naman si Jesse. May tsura rin siya. Kaya, yun sigurong nagustuhan sa kanya ng babae. At yung magulang ng babae. Hindi ba sila kontra sa kanilang relasyon, ha? Ano ba yung sinasabi mong importante na dapat kong malaman? Tungkol saan ba yan? Natatakot kasi ako, Jessie. Baka gantihan ka ni Jojo. O kaya'y mag-isip ng masama laban sa'yo. Huwag kang mag-alala sa bagay na yan. Dahil minsan ka nang pinilit ni Jojo. Pero hindi siya nagtagumpay dahil nandun ang kaibigan kong pulis. Nagbilin ako sa kanya na bantayan kanya. Ano? Kaya pala. Nilapitan agad ako nung pinipilit na isama ako ni Jojo. At sinabi ko na sa kanya, kaya minamanmanan na ang bawat kilos ni Jojo na kung may masamang balak sa akin o sa'yo. Mabuti na lang at naisip mo yan. Kung hindi, baka nakidnap na ako ni Jojo. Baka gahasain pa ako. Kaya habang ako ay nagtatrabaho sa malayo, ay may itinalaga ako para magtanggol sa'yo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Lorna Iha, bakit lagi kang nasa labas ngayon? Saan ka ba pumupunta? Mama, sinasamantala ko ang maglibang habang bakasyon ng mga estudyante dahil wala na akong panahon pag oras na ng klase. Sa bagay, pero piliin mo naman ang mga kasama mo. Baka kung saan na kayo pumupunta at may masama pang mangyari sa iyo. Lagi ko pong iniisip yung sinasabi niyo, Mama. Lagi akong nag-iingat dahil hindi ko pa kayo napagsisilbihan ng mabuti. Ay, naku anak. Huwag mo nang isipin yan. Masaya na ako dahil natupad mo ang iyong pangarap. Sana naman ay makahanap ka na ng iyong mamahalin para makita ko pa ang magiging apo ko. Mama naman, laging nagmamadali. Pero hindi natin makuha sa ganyan, Mama. Kung darating, hindi mo alam. Parang nasa paligid lang yan. Kaya asahan mo. Baka naghihintay lang ng magandang pagkakataon. Hayaan niyo, Mama. Darating din yan. Huwag kayong mag-alala. Dahil sa lalong madaling panahon, baka makita ko na ang gusto kong makasama habang buhay. At sana hindi kayo kukontra sa pipiliin ko, ha? Oo naman, Iha. Kung siya ang magpapaligaya sa'yo, ikaw ang bahala. Dahil ikaw naman ang makikisama. Hindi ko pakikialaman kung sino ang pipiliin mo. Oh, ano naman problema sa iyo?
Parang ang bigat ng dinadala mong problema. Naku, Bes, muntik na akong madulas. Dahil sa ngayon ay nagmamadali na makahanap ako ng nobyo ko. Ano? Hindi naman pwedeng ganun, ano? Anong akala ng mama mo? Pwedeng pulutin ang gusto mong maging nobyo? Ang sabi ko nga sa kanya, darating din ang maging kapalaran ko. Parang gusto ko nang sabihin na may nobyo na ako Pero napigilan ko pa naman ang sarili ko dahil nasa barko naman si Jessie. Pag nabakasyon, saka ko ipapakilala kay mama. Tama yan, Beshi. Dahil kung sinabi mo na hindi nakaharap si Jessie, baka kung ano pang masabi ng mama mo. Sa bagay, hindi naman nakakahiya ang pagkatao ni Jessie. Maayos ang kanilang kabuhayan, kaya wala na sigurong masasabi si mama kay Jessie. Sa bagay, tama ka. At saka malaki naman sahod ni Jessie at may kaya na rin sila sa buhay. Kaya alam ko, hindi natututol ang mama mo sa kanya. Sana nga, Bes, dahil si Jessie ang minamahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Sana maunawaan ako ni mama. Sa susunod ng pagbabakasyon ko, ay ipapakilala na ako ni Lorna sa kanyang mama. Mabuti naman, para hin ko na ang kami ni Lorna sa kanila. Para makasal na kami sa lalong madaling panahon. At magkaroon na kami ng magiging anak namin. At alam na namin ang tumayo sa aming mga paa. Gusto ko na rin magkaroon ng mga anak. Dahil hindi naman kami bata ni Lorna. Ganon din si inay. Kinukumbinsi na niya akong mag-asawa para maalagaan pa raw niya ang kanyang mga magiging apo at masayang ginay. Dahil sa tingin niya ay magiging mabuting asawa si Lorna para sa akin. Sana maging masaya ang magiging pamilya namin ni Lorna. Alam mo, Bessie, nagbalik sa akin ang dati kong nobyo. Nung kolehiyo tayo, di ba nakita mo pa siya? Oo. Bakit? Saan ba siya nagpunta? At matagal na hindi nagpakita sa'yo. Hindi yata nagpaalam sa'yo nung umalis? Tama ka, Bes. Kaya nasaktan ako. At hindi na umibig pa sa iba. Kaya pala, kahit may manligaw sa'yo, hindi mo na sila pinapansin dahil naghihintay ka pala ng Prince Charming na nawala at ngayon nagbabalik sa'yo. Alam mo, Bessie, hindi ko pa nakalimutan hanggang ngayon ang unang itinitibok ng puso ko. Kaya, huwag kang mawawala dahil sa susunod na linggo ay mamamanhi ka na sila. Tuloy ang ligaya, Bessie. Talagang ang swerte ng Beshi ko. Naunahan mo kami ni Jessie. Pero hindi problema yan dahil darating din kami dyan. Huwag lang magmadali. Kung ako ang tatanungin, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko nang magpakasal. Baka mahuli pa ako sa biyahe, no? Naku, mahirap na. Basta ikaw, aasahan kita sa linggo pag namanhikan na sila. Oo naman, Beth. Para alam ko kung anong gagawin ko. Kung ako naman ang susunod na ikakasal. Di ba, Beshi? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, bakit matamlay ka, anak? Ano bang nangyayari sa'yo? May nararamdaman ka ba? Wala naman po, Mama. Kaya lang, nakakapagod din ang magturo. Ang daming trabaho pala.
Pero ito kasi ang pinili kong propesyon, kaya pagtitiisan ko pa para makatulong naman ako sa atin at sa kapwa, para magkaroon ng malawak na kaalaman sa paligid. Sa bagay, nakikita ko rin ang ibang guro. Halos hindi na nila maharap ang kanilang sarili. Nagiging old maid na sila. Ha? Kaya? Sinusuhulan ninyo ako na maghanap na ng nobyo para hindi ako matulad sa tumandang dalaga, ganun ba, Mama? Oo naman. Siyempre, nag-iisa kang anak ko. Tapos, hindi madagdagan ng apo ang pamilya natin? Huwag kayong mag-alala, Mama. Sigurado na makakahabol pa ako. Sa ganda ko ba namang ito at isang guro pa, imposible na hindi ako makahanap ng partner ko sa buhay. Ay, nako, sayang, Iha. Sana, pinayagan na kita noong nag-aaral ka pa sa kolehiyo, na makinubyo ko lang para may inspirasyon ka. Pero, mali ang inisip ko na desisyon. Kaya ngayon, ay maghabol ka tuloy. Huwag naman ninyong sabihin ng ganyan, Mama. Baka may makarinig, hindi na nila ako respetuhin. Basta, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Ako na ang bahala dyan. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ngayong gabi ko gagawin ang plano ko para mawala na ang lalaking karibal ko kay Lorna. Kung bakit kasi nagpakita pa, binagkaroon ko ng pagkakataon para alisin ka sa landas ko, para magkaroon ko ng pag-asa kay Lorna. Alam ko na nauna lang siya sa akin, pero hindi na niya pwedeng lapitan ngayon si Lorna. Dahil ang usapan namin ng aking katropa ngayong gabi haharangin namin ang kanyang nobyo. Hihintay namin doon sa may daanan na malayo sa kabahayan para walang makakita sa amin sa pagpatay namin sa nobyo ni Lorna. Ako magtatagumpay sa puso mo, Lorna. Nandun na mga barkada ko na naghihintay. Tulong! Tulong! May binubugbog! Sa may tabi ng tulay! Ayun na. Tapos na ang problema ko. Dadalawin ko na si Lorna bukas ng gabi. At pipilitin kong sagutin niya ako. Umanda ka, Lorna. Ikaw ay magiging akin. At sa akin ka magpapakasal. Ako ang magiging asawa mo. Si Jessie nga kaya ang binububog ng mga kasamahan ni Jojo. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ng pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jessie dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami
Diaz. Love and Memories. Inihandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.